Umpisahan na po natin mga bossing, no? Pero syempre, uumpisahan ko kayo ng good news. Good news muna tayo. Malamang kayo matutuwa dito. Oh, ano ba yung good news na iuumpisa natin? Ito po mga kababayan. Maybe filed later on. Mercedes Ayan. Peralta Macabasa, Levitan, and Herminio L. Roque, Attorney Herminio L. Roque Jr. Oh, sino yung binanggit? Attorney Herminio Roque Jr. Ano daw ang meron kay Harry Roque? So, baka mamaya mag-comment kayo dyan, sasabihin nyo, burat. Huwag ganun. Merong mga, may mga batang nanonood sa atin, oh. Okay. Ano daw ang mayroon kay Herminio Harry Roque? Banat! Without prejudice to others that may be filed later on. Naghain ng supplemental complaint ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Department of Justice ngayong hapon. Isinama na sa reklamong qualified human trafficking si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Agoy po mga kababayan. Ito na nga po yung sinasabi natin mga bossing. Naalala nyo nung yung mga bago pa lang magtago si Roque? Naalala nyo? Sabi ko, malamang sa alamang ang tahaking landas ni Herminio Harry Roque, mga kababayan, ay kaparehaso ng landas ni Kibuloy. Ano po? Una, hindi po pagpunta sa mga hearing sa Kongreso at sa Senado, no? Tapos papadala ng sabina, babaliwalain po. Syempre, merong mga nag-aantay na humihingi ng hostisya. O, di ba? Sigaw nga nung mga taga Kojik Compound, hostesya! Hostesya! At sigaw naman po nung mga araw-araw pumupunta daw sa liwasan ng Bonifacio, Butete! Butete! O. Ngayon po, mga bossing, sinampahan na ng kaso itong si Harry Roque. Yan yung sinasabi ko sa iyo matutuluyan ang pagtatago ni Harry Roque. Bakit ho, mga kababayan? Qualified human trafficking? May bail o wala? O yan, sige nga. Malaman natin yung mga commentor natin kung alam nila. May bail o wala? Yung qualified human trafficking, i-comment nyo dyan. Babasa ako ng comment, ha? Sabi ni Jocelyn Makarilay, quadcom lang sana. Mas maintindihan pa. O, di ba wala? Kasi si Duterte parang naghari-harian doon sa Senado Sabi ni Maria A.S. Mana, no bail. Xiao Fei, wala. Sabi ni Arthur Dalay, meron. Yeno Manzano, wala. Walang bail yan, Roque. Tuloy. At dalawang iba pa. Kaugnay ito sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga na natuklasang sangkot umano sa illegal na aktibidad. Ayon kay Prosecutor Darwin Cañete ng Interagency Council Against... Uy, si Darwin Cañete, idol to ni Jordan G. Jordan G, di ba? Idol mo to? Kapag ko, ang pagkakaintindi ko doon po sa qualified human trafficking, kapag lumagpas po sa dalawa, mga bossing, o kapag ka lumagpas sa isa, diyan na nag-uumpisa yung no bail po, mga bossing. Ayan, paki-correct na lang ako kung mali ako, pero yan yung pagkakaintindi ko. Pag isa, no rem. Pag dalawa, allows. Ayan. Tuloy. trafficking, may aktibo anyang partisipasyon ni Roque. Sandali muna. Tatanungin ko muna kayo dyan sa comment section. Saglit lang. Tama ba si Mark Ramos? Good news ito sa inyo o hindi? Yung kaso kay Harry Roque. Good news o hindi? Syempre, lalabas dyan. Good news yan! Sa Kaya susunod, makikibuloy na to, Susunod ang huling, sa susunod na makikita natin, itong si Harry Roque, mga kababayan, nasa media na. Tapos baka nakakulay orange na din po, mga bossing. Pogo. Well, there is a statement or testimony from Attorney Jessa Maris Fernandez, the Assistant Vice President of PAGCOR, that last July 26, 2022, Respondent Roque and Cassandra Ong went to their office to have a meeting with PAGCOR. Mayroon ding judicial affidavits, Attorney Fernandez, that Attorney Roque made several follow-ups with her on the status of the application of the renewal of the online. Meron talaga, mga kababayan. Alam nyo po, dapat na lang hinarap na lang
hinarap na lang ni Roque, no? Dapat ipinakita na din po ni Roque, mga kababayan, yung mga dokumento. Kapag pinakita po yun, mga bossing, mas lalong laglag siguro. Ano? Kaya nga po nagtago yan sa kadahilanan po na baka pag lumitaw o baka pag pinakita po yung mga dokumento, mas lalong lumaglag ang tuka ni Harry Roque, mga boss. Yan na sinasabi ko dito sa mga tao na ito Ano? Tapos ano pa? Puro pang-aasar pa ginagawa. Wanted na nga sa Kongreso lang, no? Wanted na nga sa Kongreso, nakukuha pang mangutya doon sa kanyang mga live stream. 'Di ba Just Vincent? Sabi ni Jose Cruz, good news 'yan at hahantingin na siya ng mga pulis. Yari ka. So ngayon po, mga kababayan, kapag itong kaso na ito umakyat talaga, no? Malamang sa alamang ho, mga bossing. Mas titindi na ho, no? Yung paghahanap kay Harry Roque. Kung itong sitwasyon niya ngayon, medyo palaylo lang po yan no? Kasi kumbaga kongreso lang Although talaga namang ginagawa po ng ating kapulisan, mga boss, yung kanilang paghahagilap kay Roque. Pero aminin na natin, medyo may palaylo lang yan. Pero pag lumabas at umakyat itong kaso na ito, ay nako. Baka kung kinakailangan ulit na gamitan ng 2,000 na kapulisan itong si Harry Roque, makuha lang Alam niyo po mga bossing, kung sakali po na gumawa ulit ng ganung hakbang ang ating kapulisan, mga kababayan, tama lang po, hindi natin dapat questionin. Bakit ho, mga bossing? Pogo po yan, naging sakit po, no? Kumbaga, isa sa sakit ng ating bayan. Pwede mo nga ikonsidera na cancer ng bayan yan. Di ba? Sabi ni Gabriel Rivero, may trabaho na naman si General Torre. Kahit sa ilalim siya ng lupa, huhukayin siya. Correct! No? Kahit sabihin mo pa na ihinto ni Roque yung kanyang heartbeat, itapat lang sa kanya si AR de la Serna. AR, ayan. Siguro yung magiging heartbeat monitor ni General Torre this time, si de la Serna, isasama. Ikaw ang maghanap sa papa mo. Bakit Mark, bakit sinawag mong papa? Papa, kumbaga, tatay-tatayan, di ba? Tuloy. Gambling license of Lucky South, no? Noong nakaraang buwan, una nang sinampahan ng qualified human trafficking complaint si Cassandra Leong at 53 iba pa sa DOJ. Git naman ni Roque, gawa-gawa lamang ang reklamong isinampa sa kanya ng PAOK makalipas ang 4 na buwan matapos ang raid sa Porac. Wala May sagot andaw. ebidensya ang mga piskal kaya hindi siya isinama sa orihinal na kasong isinampa laban kay Cassandra Leong. Inimbento lamang umano ang ebidensya upang idawit siya ngayon sa reklamo. Sinabi pa ng dating kalihim na pinilit lamang ang kaso at muling iginiit na wala siyang kinalaman sa operasyon ng Pogo. Handa rin Pinilit lang daw yung kaso, mga bossing, Halos 3 yung significant o 3 yung pinaka-link sa kanya doon sa Pogo, mga kababayan. Unang tanong, yung mga papeles nila ni AR de la Serna nandoon po mismo sa Pogo. Pangalawa, mga bank account nila nandoon sa loob ng Pogo. Pangatlo, doon sa PH2 na ang incorporators po silang pamilya, mga kababayan, yung PH2 bahay yun, no? Yung IT manager ng Pogo, mga kababayan, doon mismo sa oblo, sa loob ng bahay na yun, nahuli, no? Nakita. Wanted pa po, mga kababayan, wanted sa FBI. Baka nga po may kaso din yan harboring a fugitive Ano po? Sana idagdag yun. Sana idagdag yun. Tuloy. daw siya na harapin at sagutin ang isinampang reklamo at panagutin ang nasa likod ng pagdawit sa kanya sa kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo. Yan maganda ang umpisa natin. Ayos ba?